Magandang araw mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating farming idea. So kung nakikita nyo itong lupa na ito yung ating nabili. Meron itong mga tanim na Madre de Agua at saka yung Madre de Cacao. At saka tinaniman na rin natin ng maraming saging para pag tinayo natin yung farm dito is mayroon tayong mga alternative na pwedeng ipakain sa ating mga alaga. So pag sinimulan natin yung pagtatayo ng bahay dito, pagtatayo ng kamalig, mayroon na tayong tanim. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kung nakita nyo yung una kong video, sabi ko nga sa inyo, simula ng umulan nung bare months, is nagtanim ako ng maraming Madre de Agua, kasama na rin itong Madre de Cacao, kasi isa yan sa mga alternative na pwede natin gamitin pagdating sa ating farming, para tayo makatipid sa pagpapakain. So nabili ito namin ng aking misis, itong lupa na ito, since last year, but hindi na asikaso. Kita nyo naman, ayusin natin, lalagyan natin ng barbed wire, kasi ang aking harang is temporary lang, yung kawayan, since napakarami ditong kawayan na pwede natin makuha na libre lang. So pasukin natin, samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo yung aking 3 months old na Madre de Agua na aking tinanim. So marami pa tayo ditong project na pwede nyong abangan at magkaroon kayo ng idea, especially sa ating mga OFW na nagbabalak magtayo ng farming business. Sinadya ko itong lupa na ito na bilhin para makita nyo from masukal hanggang maging ganap na isang pagkakakitaan na farm, para magkaroon kayo ng idea. Tingnan natin yung ating mga tanim, kamustahin natin kung ano na ang nangyari sa ating mga Madre de Cacao, Madre de Agua at mga saging na tinanim dito. So sa susunod na araw pala, magtatanim pala ako ng 100 na dwarf, yung coconut dwarf, yung 3 years. Dito pupuniin ko yan para pagdating ng araw ay napakaganda yung ilalim, at pag marami tayong manok sa ilalim ay makakaikot ng maayos at hindi mainit. At syempre mapapakinabangan natin within short term lang. Within 3 years magsisimula na niyang mamulaklak at ang maturity niya is nasa 5 years. So pupuntahan natin yung ating mga tanim, kaso si Mrs. ayaw magpaiwan dito. Tingnan nyo naman, gustong sumama dito sa ating munting lupa na nabili, gusto niyang tumingin. So dyan lang siya, ako ay pupunta doon. Tatawa ko sa itsura mo. Akala mo pupunta tayo ng SM. Bakit ba? Yung tubig ka baka mahulog, puntahan ka muna. Taklo ba may kan? Oo. Ito yung ating Madre de Cacao, ating ititrim, at saka ibabalik ko rin ito sa pagtatanim, kasi ito ay napakalaking tulong para sa ating alaga at pati na rin sa ating mga tanim. Ganda itong fertilizer at pwede natin ihalo sa feeds. Yung sanga nito babalik natin sa pagtanim para pagkalipas ng ilang buwan, pagbalik natin dito is buhay na. Napakadali lang naman ito mabuhay. Ito yung sinasabi ko na once kayo ay magsimulang mag-open ng farm, mas maganda taniman nyo muna ng marami. Ito yung mga itatanim natin. Mga dahon is ilalagay natin sa puno, kasi pag nabulok yan magiging fertilizer din yan. Ito yung ating Madre de Cacao, ilalagay ko sa puno yung mga dahon para yung mga damo is sa ilalim mamamatay yan, kasi yung Madre de Cacao, yung dahon nito is mainit, lalo na pag nalalanta. Marami na tayo nalagyan. Doon oh.
hanggang doon. So instead na ating itapon, lalagay natin sa mga puno ng nyog, puno ng saging. Ito yung ating natural fertilizer. Kasi yung mga damo pag natakpan, hindi yan makakabuelo sa pagtubo. Instead, mamamatay yan. Tanim ko ito doon hanggang doon. Ayan, kinuha natin yung mga dumi ng katawan ng saging. Nilinis natin, ilagay natin yung mga dahon ng madre de cacao. Ngayon, pagbisita pa lang ito, bukas itong final, lilinisin ito ng maayos. Kung nakikita nyo, medyo masukal. Bukas, meron akong hinire na 8 tao, yan ang maglilinis. Dahil sa susunod na araw, magtatanim na tayo ng 100 na puno ng coconut dwarf. Ayan. Yung isang saging dito, sayang, kinain ng kalabaw. Pero bukas susulatan natin na sana ay wag naman sanang itali dito yung kalabaw nila. Sana makaintindi rin sila. Yan, itong mga madre de cacao, 3 months siguro. Ayan na yung resulta. Kinuha ko na yung mga sanga, tinanim ko. Masaya na kami ni Mrs. na nakita namin yung aming lupa na nabili. Kuya, doon tayo. Sa una ay mayroon dyan nakatira. Ayan, mayroon pang kuryente, may kable. Tingnan natin yung mga madre de agua. Sa una, mayroon dito nakatira. Lumayas kasi may nagpapakita daw na angab. Pero ang solusyon ko dyan, kakaibiganin ko yung angab na yan para mayroon akong kasama dito. Tingnan natin yung mga madre de agua. Yan muna kuya, bukas na yan. Ayan, kita nyo? Ito na yung 3 months na madre de agua. Ang lalaki ng dahon. Once na nalinisan yung mga puno niyan, mas lalo yan lalago. Gusto nila yung medyo maginaw na lugar. Ayan ayan. Napakarami ito. Noong unang video, mayroon akong in-upload na nagtatanim o nagkukuha yung mga stem pa lang para ilagay dito. Ayan maraming buhay. Ayan. Ayan napakarami. Tabi-tabi yan. Para pag nagsimula na tayo sa ating manukan, kambing, mayroon tayong ipapakain. Ayan. Ayan Napakarami nito. Ayan Ayan. Ayan, magkatabi-tabi yan. Malaki na yung dahon Ayan. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo nagplaplanong magtayo ng farm sa inyong lupa, magpatanim kayo ng napakarami. Para once na magsimula kayo, mayroon kayong mga alternative na pagkain sa ating mga alaga. Ayan napakarami yan. Ito malalaki na yung dahon. Napakalulusog ng ating madre de agua. Ayan. Kung hindi ako nagtanim bago magtag-ulan, ay wala tayong ganito. Tingnan nyo, tabi-tabi yan. Hindi pa magwa 1 year, pwede na tayo mag-harvest. Kaya kung magtatayo kayo ng farm, mas maganda, unahan nyo na advance yung ating isipan. Para hindi tayo mahirapan sa pagkain, mga alternative sa ating mga alaga. Para makatipid tayo. Huwag tayong aasa lang sa commercial feeds na napakamahal ngayon. Yan, si kuya lang kasama ko ngayon. Bukas marami kami. Bukas yung final. So ayan lang mga ka-farmers.
Kami muna ay uuwi dahil mainit na. Mag-aalas 11 na ng umaga. Ngayon ay nagsorbe lang kami para bukas alam namin yung gagawin. Sinabi ko doon kay kuya na yung mga Madre de Agua baka hindi makita. Sayang naman. So paano? Kung gusto nyong makita, magkaroon kayo ng idea simula na masukal pa hanggang sa maging farm na talaga ay makita nyo para magkaroon kayo ng inspirational video na pwede nyong gayahin. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ako. Ang sinasabi ko lang magkaroon kayo ng idea. Yun lang yung aking gustong ihatid sa inyo. Ayan, hihintay na si Mrs. Sabi ko wag sumama dahil napakainit. Ayaw niya talaga dahil gusto niyang sumama at gusto niya rin makita. Mas maganda dito, medyo malayo sa bahay, mas malayo sa kalsada, iwas reklamo. Kahit anong gawin natin dito, alaga tayo ng baboy, kambing, manok, wala tayong magiging problema sa amoy. Uwi muna kami ni Mrs. Ayan, muna na yung aming Napagod ako. service. Napagod siya sa kaka Napagod ako sa tingin. charot. Yan talaga ang buhay farmers. Kailangan handa kayo sa mga pagsubok na ating harapin. Maganda dahil meron tayong kapitbahay na dito. Nakita nyo naman doon sa kabila ay mayroong bahay iniwan. Siguro hindi niya na-manage. Isa yun na piggery sa una. Bukas, ang tabayanan nyo, mayroon tayong solusyon kung paano natin may iwasan yung pag pre-prevent para hindi kainin ng kambing yung ating mga tanim na nyug at saka yung iba pang mga tanim natin na itatanim. Meron tayong solusyon dyan. Kaya kung gusto nyong malaman ano yung solusyon, papakita ko bukas. Si Mrs. gusto mag-swimming dyan eh. Sabi ko, wag. Wala tayong towel na dala. Saan tayo dadaan? Oh, dito. Ako wala akong problema kahit saan ako idaan. Kaso, meron akong kasamang ano. Ako na ito. Huwag mong kasi mababali yung payong. Payong ito ng sasakyan natin. Papakita ko sa inyo yung nabili natin na sasakyan. Yung pinaghirapan natin. Sa mga nagtatanong kung ano ba talaga ang ating trabaho. Kapwa ho tayo mga OFW. OFW ho kami ni Mrs. Nangangarap din magkaroon ng farming business. Baka hindi nyo alam. Sa susunod din malalaman nyo rin kung ano yung totoo. Ito yung kalsada na sinasabi ko, nandoon sa ibaba yung farm natin. At doon, yung kinukuha yung buhangin. So kung magpapakongkrete tayo, mabilis lang natin makakapagpatayo ng piggery or makakuha ng buhangin. Mas mura pa dahil napakalapit lang ito sa ilog. So ayun, magandang araw at magandang buhay mga ka-farmers. Siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe para sa mga iba pang farming idea na ating mga video. Nanginginig na yung aking nagugutom na siguro. So bye-bye sa inyong lahat.